Mga mahal na kapatid, inaanyayahan po namin kayo na pakinggang mabuti ang leksyong nakahanda. Ito'y tunay na napapanahon na uukol sa tinatawag na korupsyon o katiwalian. Ang korupsyon ay mayroong kahulugang ibinigay ang diksyonaryo. Kung babasahin sa English ay dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery. Ngayon, ang korupsyon, mga kapatid, ay siyang itinuturing na pangunahing hadlang sa pag-asenso ng isang bansa, lalo pa nga yung tinatawag na mga bansang mahihirap, sa English ay mga third world countries. At yun ay nagpapaalala ng sinabi ng yumaong Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew tungkol sa Pilipinas. Ang sabi niya, ang Pilipinas ay napakalaki ng potensyal para maging economic power o leader sa Asia. Ang problema lang anya, ang Pilipinas ay napakalambot pagdating sa pagharap sa tinatawag na korupsyon o katiwalian. Ito ay hindi nangangahulugan na nangyayari lamang sa mga maliliit o kaya naman ay mga mahihirap na bansa. Nagaganap yan kahit sa mga malalaki at itinuturing ng mayayamang bansa. Dito lang sa Amerika, walang tigil ang batuhan ng bintangan tungkol sa korupsyon ng dalawang malaking partido, ang Democrats at saka ang Republican. Sa makatito, nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. At naalala ko tuloy, at marahil sariwa pa sa isipan ninyo, yung naganap doon sa Nepal at saka sa Indonesia, na dahil sa korupsyon, ang mga tao ay nag-alsa, nagrally, nagdemonstrasyon, hanggang sa sinunog ang iba't ibang gusali ng gobyerno, maging ang tinatawag na parliamentary building, sinaktan yung mga nangunguna sa kanila o yung mga leader nila o yung mga politiko sa kanila, inihagis sa ilog, at kung ano-ano pa ang kanilang ginawa. At doon naman sa Pilipinas, mga kapatid, para bagang kumilos na ang langit, sabi nga, na nagkasunod-sunod ang mga bagyo. Sa bagay, talagang panahon ng bagyo. At hindi lamang bagyo, kundi kahit walang bagyo, yung malalakas na pag-ulan. Nang ibinunga nito ay labis na mga pagbaha sa iba't ibang panig ng Pilipinas at pagkasira ng maraming mga tahanan, mga infrastruktura, at maging pagkitil sa ilang mga buhay. Na dahil doon ay naging issue ngayon, lumabas ang matinding korupsyon o katiwalian na nagaganap sa gobyerno. Na ito involve ang tinatawag hindi lamang ang mga project contractor, kundi maging ang mga project engineer, maging ang mga politiko, na ito ay hindi maitatatwa ng nakararami. Kaya yan ang patuloy na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. At masasabi natin na napakalaking katiwalian ito sapagkat ang nawawala at ang nakuha, nanakaw sa pera ng bayan ay inaabot ng trilyon o kaya ay billions of dollars, sabi nga. At ito ay nakaapekto na sa buhay ng lahat ng mamamayan, buhay man o ipanganganak pa lang, apektado na. Kaya ang nangyari tuloy, mga kapatid, yung mga katiwaliang yan, doon pa lamang sa tinatawag na flood control project, yan ay hindi na flood control, kundi flood out of control project na dahil sa korupsyon. Ngayon, itong pag-aaralan natin, hindi lamang doon sa nangyayari sa bansa at sa gobyerno.
kundi ang lalong malungkot, yung nasumpungan natin na korupsyon, hindi lamang sa non-religious sector, kundi maging dun sa organisasyong pangrelihiyon. Malilimutan ba natin yung nangyari sa iglesia na nahayag ng mga nagdaang panahon na naging dahilan para magkaroon ng napakatinding pagsubok sa bayan ng Diyos sa mga huling araw? By the way nga po pala, yung corruption, pagka pinag-aralan o kinuha natin ang definisyon ng Biblia sa pinagsama-samang halimbawa na ibinigay ng Biblia, yun anyang korupsyon ay siyang pagkaguho, pagkawasak ng moralidad at espiritualidad ng isang tao, pagkabulok ng espiritualidad. Yun anya ay bunga ng pagsama, yung mabuti ginawang masama o dahil sa kasalanan. Isa pang bagay, mga kapatid, hindi alam ng marami na yung korupsyon ay hindi bagong bagay, na yan ay nangyayari na mula pa ng pasimula. Anong katunayan? Ngayon, babasahin ko sa inyo, doon sa unang aklat ng Biblia. Pangyayari noong pampasimula. Dito po sa Genesis, sa 6:11 hanggang 12. Babasahin ko muna yung nasa English. Ganito ang pahayag. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. Na pagka binasa natin yung talatang 11 sa Tagalog, ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan. Kung tawagin nga korupsyon ang lahat ng tao. Sa makatwid, yung korupsyon umiral na mula pa nung dumami ang tao. Kaya ano ang naging pasya ng Panginoong Diyos? Sapagkat ang korupsyon ay umiral na at naghari na sa mga unang tao. Ituloy lang natin ang basa, pero ang binasa natin kanina ay 11 hanggang 12, simulan po natin sa 5, 7 hanggang 9. Ganito ang nakasulat. Nakita ng Panginoon na laganap na ang kasamaan ng tao, yun ngang korupsyon, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Sa makatwid, mga kapatid, ang naging pasya ng Panginoong Diyos dahil sa korupsyon at kasamaan ng unang sanglibutan, lipuli na. At alam natin yung paglipol na yon ay tumutukoy po doon sa bahang gunaw o sa the Great Flood, na ang naligtas lamang ay ang sambahayan ni Noe. Ngayon, mula noon, mga kapatid, alam natin na ang Diyos nagtatag ng kanyang sariling bayan. At ang unang bayan na itinatag ng Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang Israel. Ang tanong ngayon, ang unang bayan ba ng Diyos natuto sa mga nangyari sa unang sanglibutan na nilipol ng Diyos dahil sa kasamaan o korupsyon o katiwalian? Ang babasahin po naman natin, mga kapatid, ay dito sa Deuteronomio 31:29. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat natitiyak kong kayo'y magpapakasama pagkamatay ko. Pansinin niyo yun. Ang nakalagay doon sa English, for I know that after my death, you are sure to become utterly corrupt. Magpapakasama pagkamatay ko. Lilihis kayo sa daang itinuro ko sa inyo. Darating ang araw na magagalit sa inyong Panginoon dahil gagawin ninyo ang pinaka-aayawan niya. Sa makatwid, mga kapatid, hindi natuto
di na natuto ang bayang Israel. Ang sabi nga ni Moises, sinulaan niya, alam ko, natitiyak ko, hindi lang alam, natitiyak ko na kayo ay magpapakasama. You will become utterly corrupt at kayo ay mahuhulog sa kaparusahan ng Panginoong Diyos. Ngayon, mga kapatid, bakit kaya sinabi ni Moises yun? Bakit hinulaan ni Moises na ang Israel ay lalong magpapakasama pagka siya ay patay na? Ang babasahin naman natin ay yung pong sinundang talata mula sa 27 hanggang 29. Ito po ang nakasulat. Ano po? Alam kong kayo'y mapanghimagsik at matigas ang ulo. Kung ngayong buhay pa nga ako, ay lagi kayong naghihimagsik sa Panginoon, lalo na kung patay na ako. Pupulungin ko ang inyong matatanda at ang inyong mga pinuno. Ipapaliwanag ko sa kanila ang mga bagay na ito at gagawin kong saksi ang langit at lupa laban sa kanila, sapagkat natitiyak kong kayo'y magpapakasama pagkamatay ko. Lilihis kayo sa daang itinuro ko sa inyo. Yun nga yung binasa natin kanina sa English, you will become utterly corrupt. Kaya sinabi ni Moises yon, sapagkat buhay pa siya, nakikita na niya ang pagiging corrupt ng bayan, ang pagiging masama ng bayan. Kaya sabi niya, kung yan ay nagawa ninyo na buhay pa ako, di lalo na kung ako'y patay na. Kaya sabi ni Moises, gagawin ng Diyos sa inyo yung ayaw na ayaw ninyo. Ibig sabihin, yung kaparusahan. Kaya sa halip nga na magsisi ang bayang Israel, sapagkat yun naman talaga ang dapat gawin eh. Pagka nahuhulog ka sa kasamaan, pagka nagkakamali ka, ang pinakamagandang gawin mo, magbago, magsisi. Pero yun ba ang ginawa ng Israel? Nagbago ba sila? Umalis ba sila sa pagiging napakasama o pagiging corrupt? Ang babasahin ko po naman ay dito sa Oseas. Ano po? Sa 9, ang talata ay 9. Nagpakasamang lubha ang aking bayan. Pag binasa natin sa English yon, they have sunk deep into corruption. Sa makatwid, nagpakalunod na, naglubalub na sa korupsyon ang bayan. Ano po? Gaya ng nangyari sa Gibeah. Gugunitain ng Diyos ang kanilang kalikuan at paparusahan ang kanilang mga kasalanan. Sa makatwid ang Israel, ang bayan ng Diyos, sa halip na magsisi, sa halip na magbago, lalong naglubalob sa kasamaan, sa korupsyon. Kaya ang sabi nga ng Biblia, tatanggap sila ng kaparusahan dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang tanong pa po mga kapatid, hanggang saan? Hanggang saan dinala ang Israel ng kanilang pagiging corrupt o pagiging tiwali, pagiging napakasama? Ano bang nangyari sa kanila nung sila ay naglubalub na sa tinatawag na korupsyon o kasamaan, katiwalian? Ang babasahin po naman natin mga kapatid ay dito sa Isaias sa 1, ang talata po ay 4. Ganito ang nakasulat. Bansang makasalanan, mga taong puno ng kasamaan, mga anak ng masasamang tao, mga anak ng katiwalian, sa English, children given to corruption, mga anak ng katiwalian. Itinakwil ninyo ang Panginoon, nilait ang banal ng Diyos ng Israel, at pagkatapos ay tinalikuran ninyo siya. Sa makatwid, yung pagiging masama, tiwali, corrupt ng bayang Israel, nagbunga yon ng kanilang pagtalikod sa Panginoong Diyos. Tumalikod sila sa Panginoong Diyos. Pinabayaan nila ang Panginoong Diyos. Nung pabayaan nila ang Diyos, nung tumalikod sila sa Panginoong Diyos, anong ibinunga nun sa ginagawa nilang mga paglilingkod sa Diyos? Kasi kapag pinag-aralan natin
ang nakasulat sa Biblia, ang kasaysayan ng Israel, bagamat yan ay tumatalikod sa Diyos, nagpapakasama, naglilingkod pa rin, sumasamba pa rin, sumasamba pa rin. Meron ganyang mga tao sa bayan ng Diyos. Ang nasa isip nila, masama, kahit masama itong ginagawa namin, sasamba pa rin kami, maglilingkod pa rin kami sa Panginoong Diyos. Pero anong nangyari sa bayang Israel? Sa kanilang mga pagsamba, sa kanilang mga paglilingkod. Ang babasahin naman natin, Isaias 1:11 hanggang 15. Ito po, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Sino nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag niyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot ako sa inyong pagtitipon. Kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan. Hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Anong nangyari po sa pagsamba sa mga paglilingkod na ginawa ng Israel sa Panginoong Diyos? Dahil sa pagiging korap nila, tiwali, napakasama sa paningin ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Diyos, wala nang halaga sa akin yung dami ng inyong mga handog. Isipin niyo, marami na handog. Di lalo na kung konti na lang handog, di ba? At konti na lang naghahandog. Pero kahit marami pa, ang sabi ng Biblia, wala nang halaga sa akin yan. Sawang-sawa na ako sa mga handog ninyong sinusunog. Hindi na ako nalulugod sa mga dinadala ninyo sa harap ko. Siguro sasabihin ng bayan, teka, sumasamba pa kami, pumapasok pa kami sa templo. Ginagamit pa namin ang templo. Anong sabi ng Panginoong Diyos? Huwag ninyong lapastanganin ang aking templo. Isipin niyo mga kapatid, kaya pumasok sa templo para maglingkod. Kaya pumasok sa templo para sumamba, para gumawa ng kabanalan. Pero anong nagagawa? Ang sabi ng Diyos, huwag niyo nang lapastanganin ang aking templo, ang aking tahanan. Sa makatwid, kahit mapasok pa sa gusaling sambahan o sabihing sa templo, sa paningin ng Diyos, yun ay kalapastanganan na. Kaya ang Diyos, pinararamdam niya yun sa kanyang bayan. Yung kanyang galit na ayaw na niya. Kaya may mga pagkakataong hindi na nila nararanasan at hindi na nga nila naramdaman ang presensya ng Panginoong Diyos sapagkat nasusuklam naan niya ako. Isipin niyo yung salitang yun. Nasusuklam ako. Kasuklam-suklam na ang kanilang mga ginagawang paglilingkod at mga pagsamba. Paano ngayon pagka sila'y nanalangin? Panalangin sila ng panalangin. Ang sabi nga ng Biblia, kapag kayo nananalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Hindi napapansinin ng Diyos yun. Paano kung tuloy-tuloy yung panalangin? Labis na nananalangin, sumisigaw pa sa panalangin. Ang sabi ng Diyos, kahit kayo manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan dahil sa inyong kasamaan, sa inyong mga kasalanan. Sa makatwid, yan ang ibinubunga sa bayan ng Panginoong Diyos. Ang masakit lang na nangyari sa Israel ay nahiwalay na, natalikod na sa Panginoong Diyos. Tumalikod na sila. Ngayon, nang tumalikod ang Israel, tinakwil na sila ng Panginoong Diyos, alam naman natin na itinatag ang iglesia noong unang siglo. Ano po? Pero meron bang hula din na mangyayari sa Israel?
Tandaan natin ang Israel naging naging napakasama, naging tiwali. Ang iglesia sa unang siglo. Pakinggan ninyo ang nakasulat dito po sa ikalawang Korinto 11:3 hanggang 4. Ito po. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan. Dito ang gamit baka malason. Pero pag binasa natin sa English, mga kapatid, I'm afraid that your minds will be corrupted. Malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sa makatid, meron ding hula na mangyayari pala sa unang iglesia, sa mga unang kaanib, na sila magiging corrupt din, malalason ang kanilang isipan, pasasamain ang kanilang isipan, at yun anya ang maglalayo sa kanila sa tunay at dalisay na pananampalataya. Katulad nung nangyari kay Eva noong lasunin ang kanyang isipan o nilinlang siya ng ahas. Ano po? Sa makatid yan ang mangyayari sa unang iglesia. Ngayon, ang tanong po, paano sila pasasamain at gagawing corrupt ang kanilang isipan? Tuloy po natin ang basa. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan, mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinangangaral na iba sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Tandaan ninyo mga kapatid, ang nagsasalita sa mga talatang ito ay si Apostol Pablo. Sinugo ng Panginoong Diyos. Siyang nagsabi, ang inyong isipan magiging corrupt din. Malalason din yan. Pasasamain din yan. Kaya kayo hihiwalay sa tunay na pananampalataya. Malalayo kayo sa tunay na pananampalataya. Paano mangyayari yun? Ang sabi ng Biblia sa hula, tatanggapin ninyo yung ibang aral. Tatanggapin ninyo yung ibang aral. Tatanggapin ninyo yung ibang aral at espiritu na iba sa itinuro namin sa inyo. Iba ron sa itinuro ng sinugo. Ayun ang masama. Tinanggap na yung aral iba na sa itinuro ng sugo. Maaaring gumawa ng sariling aral. At ganyan ang nangyari sa iba nating mga dating kasama. Natukso sila sa paggawa at pagsunod sa ibang aral. At pagdating naman dun sa iba, hindi nga gumawa ng ibang aral, yung paring aral na tinuro ng sugo ang itinuturo, pero iba na ang sinusunod. Iba na ang aplikasyon sa pagsunod. Sa makatid, ganyan natalikod ang unang iglesia. Natalikod sila. Puntahan naman natin mga kapatid, ang mga nagiging sanhi ng korupsyon, ng katiwalian. Ano-ano ba yung mga nagiging dahilan? Ano po? Kumuha tayo ng ilang halimbawa. Dito sa unang Timoteo, sa 6:9 hanggang 10. Pansinin niyo to mga kapatid. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Kanina binasa natin ang korupsyon na mangyayari sa iglesia, naglalayo sa tunay na pananampalataya. Inulit ito, itong babalang ito. Pero, dinistinggi kung sino ang pangunahing
malalayo sa tunay na pananampalataya. Ang sabi sa ating binasa, yung mga nagnanasang yumaman. Teka muna, nagnanasang yumaman. Meron ba sa inyong ayaw yumaman? Siguro lahat tayo, sasabihin natin, gusto natin maging mayaman. Hindi ba yun pagnanasa rin? Ibig bang sabihin, mahuhulog na tayo sa tukso? Ibig bang sabihin, masisilo na tayo sa bitag ng masama? At yun ang magtutulak sa atin sa kapahamakan at sa kamatayan? Sino yung sinasabi ritong nagnanasang yumaman? Niliwanag sapagkat ang pag-ibig sa salapi. Sa makatid yung nagnanasang yumaman dito, hindi basta naghahangad lang na yumaman, kundi ang pag-ibig niya nasa salapi na. Nasa salapi. Pag sinabing pag-ibig, yun na ang mahal niya. Hindi na ang Diyos ang mahal niya. Hindi na yung doktrina ang mahal niya. Hindi na yung kaligtasan ang mahal niya. Ang mahal na niya, yung salapi. Obsessed na siya pagdating sa pagkakamal ng salapi. Kaya ano sabi ng Biblia? Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi sinabing ang salapi. Kasi kung iisipin natin yung salapi, sabi nga, money per se, hindi masama. Pero pagka ikaw, ang mahal mo na, yung salapi, nandiyan na ang pagkahulog mo sa mga pagkatukso at sa mga kasamaan. Yan ang nagiging ugat ng kasamaan. Halimbawa, yung taong, sabi nga, ang nasa isip na lang, puros kayamanan, puros pera. Ang nasa isipan niya nga yung ang mundo umiikot dahil sa pera. Sa English money makes the world go round. Yun ang nasa isipan niya. Money is everything. Lahat-lahat pera. Yun ang napakahalaga sa kanya. Kaya nga, kailangan magkamal ako ng pera. Kahit sa ano bang kaparaan. Kahit pa sa illegal na kaparaanan. Ayan ang nangyari sa marami. Yan ang nangyari sa ating bansa. Labis na pag-ibig sa salapi. Pagkakamal ng salapi. Ang naging target na salapi. Hindi lang maghahanap buhay. Papasok doon sa politika para magkamal ng salapi. Kahit maayos na ang kanyang trabaho, kumikita na siya. Maaaring artista, maaaring professional o anuman, maaaring abogado, teka, mas malaki kita rito. Sa makatwid, yun na nga, natutukso na, nahuhulog sa tukso. Ang masama, kaya nga nang nabanggit natin sa simula pa lang, hindi lang sa mga nasa labas, kundi maging sa mga nasa loob ng bayan ng Diyos. Kahit sa mga ministro, sa mga leader ng iglesia nangyari yan. Siguro sasabihin niyo, hindi ba pagbibintang yan? Baka madimanda kayo uli. Hindi. Yan open secret na. At yan inihayag na nila. Kaya nga may mga itiniwalag sila. Sino yung itiniwalag nila? Yun anyang mga leader na nagtalusira, ibinitray, pinagkanulo yung kabanalan ng pagkakaisa. Ibinenta ang boto ng iglesia. Naging corrupt ang kanilang mga isipan. Nung una, tinatanggi yung korupsyon. Sabi nila, tayo raw ay naninira lang. Yun daw ay gawa-gawa lamang natin, kaya galit na galit tayo. At kung ano-ano ginawa. Pero nung mahayag yung mga yun, totoo pala. Yung korupsyon, nakalulungkot, masakit. Ang totoo, pag binabanggit natin yan, ako mismo, mga kapatid, nasasaktan akong lubusan. Pero talagang nangyari. Ganyan ang nangyari. Kung paanong may korupsyon, naging corrupt ang unang bayan ng Diyos kahit sa bayan niya sa mga huling araw. Ang isang dahilan, pag-ibig sa salapi. Bukod sa pag-ibig sa salapi, ano pa nagiging dahilan? Bakit kaya merong mga tao, maging sa mga lingkod ng Diyos na nung simula maayos ang buhay, matwid, tingin natin napaka matwid ng taong ito.
pero nahulog pa rin sa korupsyon. Ito po, sa unang Korinto, sa 15:33. Ito po, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakasisira ng mabuting pagkatao. Sa English, do not be misled. Bad company corrupts good character. Yun ay nakasisira ng mabuting pagkatao. Ito'y naalala tuloy natin yung kasabihan sa Pilipino. May idiomatic expression sa Pilipino na yung isang tiklis ng maayos, magandang klase ng mga kamatis. Pag hinaluan mo ng isang bulok na kamatis, ang bilis yan, mabubulok lahat yan. Ibig sabihin, pagka ang tao ay nakisama sa mga corrupt, siyempre magiging corrupt na rin yan. Kaya nga merong naging kasabihan din na ituro mo sa akin kung sino yung kaibigan mo, sasabihin ko kung anong klaseng tao ka Sapagkat nakahahawa yun. Parang isang napakalakas na makahawang sakit, a very contagious disease. Parang isang, sabi nga, peste kung tawagin. Oh. Yan ang nangyari ngayon Kaya maraming nasangkot Kaya tingnan niyo, ang dami-daming mga nasasangkot. Hindi pa nga natin alam kung sino-sino pa ang masasangkot Kung ano magiging ending nito. Kung sino-sino pa ang lalabas na mga pangalan. Hindi naman tayo humahatol agad sa kanila. Ano po? Pero ito lang nagpapakita na talagang madaling makahawa yan. Ang totoo, pati sa mga kabataan May mga bata pagka tinanong mo, ano gusto mo maging paglaki mo? Dati-dati ang sagot gusto ko po maging doktor. Nung makita 'to at naririnig na itong nangyayari na pagkamal na maraming salapi, ang gusto na maging kontraktor sa halip na doktor. Dati gustong maging teacher gusto na ngayon maging cheater. Yan ang nangyayari ngayon. Pati mga bata apektado na ang isipan. Maaaring nagiging biro-biro sa kanila yon, pero may epekto sa kanilang isipan yon. Kasi pagkahalimbawa at nagpakabulag ka, ang mangyayari doon, magiging corrupt ka na rin. Ang totoo, yan ay nangyayari nga sa marami. Yung iba nagtatakip ng mata. At yung iba naman, hindi namamalayan, kasama na sila sa tinatawag na korupsyon. Meron silang pananagutan. Kung sumisigaw man sila, corrupt kayo, dapat ganito, sulin yung pera ng bayan, ganito, ganyan-ganyan. At kung ano-ano pa, mga kapatid, merong pananagutan ng maraming mamamayan. Isipin ninyo, hindi siguro naaalala ng iba, yung maglalagay ka sa isang traffic enforcer dahil ayaw mong matikitan, ito na. Yung kukuha ka ng permit o kaya ay lisensya, ito na ang lagay. At kung ano-ano pang kaparaanan. Hindi ba yan ay korupsyon? O ikaw'y manghihingi. Solicitation. Yun ay bahagi rin ng korupsyon. Kaya sabi ng Biblia, yung anyang mga masamang kasama ang nagko-corrupt. At hindi lamang yun. Ano ba ang nagagawa pa ng korupsyon? Doon sa mga nagiging corrupt, doon sa mga nadadaya niya. Pakinggan ninyo itong narito sa Deuteronomio, ganito po ang nakasulat sa 16:19. Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Yan pa ang isang napakasamang ibinubunga ng korupsyon. Ang sabi ng Biblia, pagka korupsyon, yun na niya, pinipilipit yung katarungan. Pinipilipit yung katarungan. Tingnan nyo nangyayari ngayon sa Kongreso, sa Senado.
doon sa tinatawag na mga imbestigasyon. Hindi po ba? Mayroong pumipilipit do'n sa katarungan, eh. Oo, nagiging bulag, eh, 'no po? Kaya nga sabi ng Biblia, yung suhulan niya ay bumubulag maging sa mga matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Kahit matuwid 'yan, nagiging bulag 'yan, kahit matalino pa. Eh, tingnan niyo nangyayari, hindi ba ang mga taong 'yan ay matatalino? Engineer, eh. Yung iba, hindi lang engineer, may mga matataas na pinag-aralan. Talagang mataas ang pinag-aralan. Pagdating sa mga politiko, lalo na matataas ng pinag-aralan 'yan, marurunong 'yan, mga matatalinong mga tao. Pero anong ibinubunga ng korapsyon? Nagiging bulag sila sa katarungan. Kaya mayroong mga politiko at hindi lang politiko, mga taong gobyerno na bagamat obvious na, inamin na. Halimbawa, nung mga taong iniimbestigahan na sila'y gumawa ng kasamaan, eh gusto pa ring iligtas o gusto pa ring pagtakpan. Di ho ba? Hindi lang yung mata nila ang pinagtatakpan, nagiging bulag, pati yung bagay na masama ay gusto pang pagtakpan. Nawawala na yung tinatawag na accountability. Kasi alam niyo mga kapatid, yung ibang sinasabi nila may mga gawing ganito, meron pa tinatawag na state witness. Eh pagka ginawa mong state witness yan, ligtas na yan sa pananagutan. Eh ayaw ng Diyos yun eh. Ang Diyos nga, pinurusahan ng bayang Israel dahil sa korupsyon eh. Dahil sa kasalanan eh. Ba't mo ililigtas yan? Pero matatalino niya. Nagiging bulag. Matatalino. May mga pinag-aralan. Iba dyan, mga doktor, mga accountant, mga abogado. Nandyan ngayon ang iba't ibang uri ng kasamaan. Eh bakit? Yung suhulan niya. Binubulag kahit matalino. Pero ipapahamak kahit ang taong matuwid. Yun ang nalilimutan nila eh. Yung bahagi na ipapahamak, sila rin ang mapahamak sa bandang huli. Ganyan ang nangyayari. Pero ang lalong masama, mga kapatid, ang higit sa lahat na napakasamang ibubunga, pakinggan ninyo, babasahin ko dito sa mga awit 14, 1 hanggang 3. Ito po, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Pagka binasa natin sa English, the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. Dito naman, silang lahat ay masasama. Mga korap ito. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Wala nga, wala. Nagmamasid ang Panginoon mula sa itaas. Sang katauhay kanyang sinisiyasat. Tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas. At naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isa man. Wala. Wala nga. Sa makatwid, ang sabi ng Biblia, dahil sa korupsyon, sinasabi nila, ang ibinubunga nun, nagsasabi silang, walang Diyos. Walang Diyos. Siguro, sasabihin ng iba, hindi ganyan. Naniniwala kami pa rin sa Diyos. Kaya kung minsan masusuka ka. Pagka yung gumagawa ng korupsyon, ginagamit pa yung pangalan ng Diyos eh. Ano po? Ang totoo nun, ang ibig sabihin ng kanilang korupsyon, hindi na sila naniniwala sa Diyos eh. Mga hangal na yan. Kaya ang definisyon dito, silang lahat anya ay mga corrupt, they are all corrupt, their deeds are vile. Ang kanilang mga gagawa ay masasama, walang gumagawa ng mabuti, kundi ang ginagawa ay pawang masama. Kaya ang isang tao, kahit hindi pa niya sabihin, hindi na ako naniniwala sa Diyos o walang Diyos, pero nabubuhay na siya sa kasamaan,
Ang kahulugan nun, ang katumbas nun, sa paningin ng Diyos, hindi na siya naniniwala sa Diyos. Kasama na siya dun sa mga taong hindi na sumasampalataya sa Diyos. Kaya hindi ko masisi yung ibang mga kapatid sa kanilang nararamdaman pagka nababalitaan yung mga corrupt sa iglesia. Ang sabi nga kinukurap nila ang iglesia. Yan hubang mga taong yan, naniniwala pa sa Diyos? Naniniwala pa ba sila sa Diyos? Eto ang sagot Yung mga taong hindi na ginagawa ang tama, kundi puros masama. Ang kahulugan niyan, ang katumbas niyan, pagsasabing wala ng Diyos. Pero, ang sabi nga ng Biblia, lahat sila naging masasama na. Lahat sila, they all have become corrupt. Sabi nga ng Diyos, they have all turned away. They all have become corrupt. Pero dahil ba ron, mga kapatid, sasama na tayo sa pagiging corrupt? Dahil ba doon makikiisa na tayo sa mga corrupt? Pakinggan ninyo ang nakasulat dito po sa ikalawang Pedro 1:3 hanggang 4. Ganito ang nakasulat Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kalwalatian at kadakilaan. Sa paraang ito'y binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanglibutang ito. Sa English, having escaped the corruption in this world. Upang makaiwas tayo at makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Sa makatid, mga kapatid, kahit na napakasama na ng mundo, hindi tayo dapat mapasama dyan. Kahit marami ng naging corrupt o masama sa panig ng mga lingkod ng Diyos, hindi tayo dapat mapasama ron. Bakit? Sapagkat tinanggap na niya natin yung kapangyarihan ng Diyos. Ano ba ang kapangyarihan ng Diyos? Pag binasa natin sa Biblia, yung ebanghelyo, yung aral, yung doktrina, yun ang kapangyarihan ng Diyos para tayo maligtas. Tinanggap na natin yung kapangyarihan ng Diyos para tayo anyay mamuhay na makadiyos. Tayo anyay tinawag na ng ating Panginoong Jesucristo. Kailan tayo tinawag? Nung tayo tawagin sa kanyang katawan o sa iglesia. Bakit tayo tinawag? Para makaiwas na tayo mula sa korupsyon, sa kasamaan ng sanglibutang ito. Sa makatid, hindi tayo dapat mapasama sa kanila. Gaano ba kasama? Pagka halimbawa at sumama na rin tayo sa kanilang pagiging masama. Pagka ginawa na rin natin yung korupsyon na tinatawag. Yan ay nangyayari. Pakinggan ninyo sa ikalawang Pedro 2:20. Ito po ang nakasulat. Sapagkat kung nakatakas na kayo sa kasamaan ng sanglibutan, nakalagay dito, if they have escaped the corruption of the world, ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila masahol pa sa dati. Nako, pagka pala nakatakas ka na rin sa korupsyon at kasamaan, pagkatapos ay muli kang nahulog sa kasamaang yun, yung kalagayan mo ngayon ay magiging higit pa, masahol pa kaysa dati mong kalagayan. Masahol pa. Ganyan ang kalagayan ng iba. Hindi tayo dapat mapasama, mga kapatid. At para hindi tayo makasama sa kasamaan, sa anumang uri ng kasamaan at korupsyon na nangyayari sa mundo, ano ang dapat nating pagsikapang gawin? Anong dapat nating alalahanin? Pakinggan niyo po ang nakasulat dito sa Efeso sa 4:22
hanggang 24. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Pag binasa natin sa English, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desire. Ayan. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang buong pagkatao ng nililikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Sa makatwid, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, iwanan natin yung dating pamumuhay. Bakit? Dapat kasi hinubad na natin yung dating pagkatao na nasira na dahil sa masasamang pagnanasa at korupsyon sa buhay. Iniwan na natin yun nung tayo'y tawagin ng Panginoong Diyos. Kaya ang sabi, dapat nagbago na tayo ng diwa at pag-iisip. Bakit tayo dapat nagbago ng diwa at pag-iisip? Sapagkat nung tayo'y tawagin sa katawan, ang naging ulo na natin ang ating Panginoong Kristo. Ano ba ang pag-iisip ni Kristo? Ang pag-iisip ni Kristo ay pagkabanalan. Ang pag-iisip ni Kristo ay paggawa ng mabuti. Ang pag-iisip ni Kristo ay pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yun ang ating diwa at isip na dapat maghari sa atin. Yung kalarawan niya ng kabanalan. Kaya hindi tayo dapat mahulog sa kasamaan. Alam ko po mga kapatid na sa atin man dumarating din ang maraming tukso. Lalo na sa mga panahong ito na hirap ang daigdig. Napakaraming naghihirap sa mundo. Lalo na dyan sa Pilipinas, sabi nga, maraming naghihirap. Sunod-sunod pa ang mga bagyo, mga kapinsalaan. At hindi na malaman ng iba kung anong kanilang gagawin. Kaya tuloy yung iba, kapit na sa patalim. Yun ang kanilang ginagawa. Na hindi nila nalalaman, silang masasaktan. Silang mapapahamak, silang mamamatay. Pagka ginawa nila yun. Wag nawang mangyari sa atin yun mga kapatid. Sa halip na kumapit tayo sa patalim, kumapit tayo sa aral. Sa halip na kumapit tayo sa tao na gumagawa ng masama, patukso, at gawin na rin ang kanilang ginagawa, kumapit tayo sa Diyos. Meron tayong makakapitan. Naalala ko tuloy yung malimit na ipinananalangin ng iba. Ewan ko lang kung bukal sa kanilang puso. Pagka sila'y nananalangin sa Panginoong Diyos, kakapit kami sa iyo, Ama. Paulit-ulit yun. Kakapit kami. Sana nga, tayong lahat kumapit talaga sa Panginoong Diyos. Manghawak tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sumampalataya tayo na gaano man kahirap ang mundo, ano man ang naglipana ngayon sa mundo, nariyan man ang iba't ibang uri ng korupsyon at iba't ibang uri ng kasalanan, ang panghawakan pa rin natin ang magagawa ng Diyos. Paano kung pinanghihinaan ka ng loob? Lalo kang manghawak dun sa makapagbibigay sa ng lakas. At wala nang hihigit pa sa Panginoong Diyos. Kaya kung halos mawalan tayo ng pag-asa, halos makabitiw na tayo, makiusap tayo. Magmakaawa tayo sa Ama. Sabihin natin sa Panginoong Diyos, Diyos ko, huwag mo kaming bibitawan. Aahawa kaming mabuti sa iyo. Pero huwag mo namang kaming bibitawan. Hawakan mo rin kaming mahigpit. Ayaw naming mapahama. Marami na kaming titiis. Marami nang nagdaan sa aming buhay. Lalo na po sa atin, mga kapatid. Marami na tayong pinagdaanan. Nagtiis na tayo ng maraming taon. Huwag na tayong bibitiw pa. Alalahanin nating meron tayong Diyos na buhay, nakatanaw sa atin lagi. Nakikita niya bawat pangyayari sa ating buhay. Alam niya ang nagaganap sa atin. Huwag nating iiwan yung ating karapatan, yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin na pagkahirang para sa ganun makatiyak tayo ng atin pong kaligtasan. Yan ang lagi nating ipakiusap sa Kanya. Tumayo po kayo, tayo po'y mananalangin. Ama na aming Diyos,
Dakila ka po, makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa iyo ng taos-puso sapagkat tinawag mo kami para maging mga lingkod mo sa mga huling araw. Nang tawagin mo kami, ibinigay mo ang liwanag ng iyong mga salita. Tinuruan mo kami kung papaano kami mamumuhay, kung papaano kami magiging tapat sa pagsunod sa iyong kalooban. At yun naman ang aming pinagsikapang gawin mula pa ng una. Mula pa ng una nakita mo na malagi kaming tapat sa iyo. Hindi nangangahulugang hindi kami nagkakamali at nagkakasala. Tao po kami na dinaratnan ng kahinaan. Gayunpaman pinatunayan namin sa iyo, Panginoon, na mangyari man ang anumang mangyayari, hindi kami tatalikod sa iyo. Patuloy kaming susunod sa iyong kalooban. Sa pagkakataong ito, tanggapin mo ang aming pagpupuri, kasabay ng aming pakiusap. Kailanman wag mo po kaming iiwan. Ang tanging na lang naming inaasahan, ang kaligtasan na ipinangako mo sa amin sa araw ng paghuhukom, na kapagka sinusugo mo na ang iyong bugtong na anak, wala siyang kaliligtaan sa amin. Walang maiiwan sa iyong mga lingkod, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, sa mga mahal namin sa buhay. Alam mo namang mula pa ng una, yan ang aming pananampalataya. Yan ang aming pinanghahawakan. Ang nais lang po namin, sa araw ng paghuhukom, magtamo kaming lahat ng kaligtasan. Gayunpaman, Ama, habang nag-aantabay kami ng pangako mo, marami ang pagsubok sa buhay. Nariyan ang mga kahirapan. Alalahanin mo ang mga lingkod mong naghihirap sa mundong ito. Ilayo mo po ang iyong mga anak sa mga tukso. Huwag kaming lumabag sa iyong kalooban. Panghawakan namin ang iyong kapangyarihan. Sumampalataya na hindi mo kailanman pababayaan ang mga lingkod po na namamalaging tapat sa iyo. Basbasan mo po sana kami araw-araw. Panginoon, alam mo ang laman ng aming puso, kung gaano ka namin kamahal, kung gaano namin pinakahangad na makitang ang bayan mo, ang iglesia, ay muling maibalik sa dati nitong kalalagayan, katulad ng panahon ng iyong sugo sa mga huling araw at maging ng panahon ng kapatid na Eranio Manalo. O Diyos ng langit, nakatunghay ka sa amin ngayon, basbasan mo po sana ang iglesia. Tulutan mo sana na ang iglesia'y ganap na maisauli sa dating kalagayan, banal, maayos na nakapaglilingkod po sa iyo. Sa puntong ito, dumadalangin kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Palibhasa, ikaw ang luklukan ng biyaya, ikaw ang tagapamagitan namin sa Ama, ikaw ang ulo ng iglesia. Panginoon, maaari bang idulog mo sa Ama ang aming matinding kahilingan na sana po ang iglesia'y ganap ng maisaayos. Ama, araw-araw ng aming buhay, huwag mo kaming pababayaan. Tulungan mo kaming maging matatag sa pananampalataya. Kung may mga pagkakataon man na pinanghihinaan na kami ng loob, kung may mga pagkakataong meron ng gustong bumitaw, ikaw naman, Ama, huwag kang bibitaw sa amin. Ikaw na lang ang tanging pag-asa ng iyong mga lingkod. Kaya abutin mo ang lahat ng iyong mga anak. Kung maaari sana yakapin mo kaming lahat, maramdaman namin lubusan ng iyong pagmamahal para sa aming kaligtasan. Basbasan mo po ang mga may mga suliranin, lalo ng matitinding mga problema. Ang mga lingkod mo, ang kanilang sambahayan ay dinadalaw ng mabibigat na pagsubok. Bigyan mo sana sila ng lakas ng tatag ng kalooban. Kung meron mang may mga sakit, abutin mo't lubusan mong pagalingin.
Ang mga may hinihiling sa iyo, ang mga nagpapanata, huwag mong ipagkait, Panginoon, sapagkat habang nararamdaman ka namin sa aming buhay, yun ang nagsisilbing inspirasyon namin, yun ang nagpapalakas sa amin upang magpatuloy kami hanggang sa dako pa roon ang aming paglilingkod sa iyo, hanggang sa aming kaligtasan. Ama, lubos na po ang aming tiwala. Patuloy mong babasbasan ang iyong mga anak. Pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. Lahat ng ito, amin pong hiling sa pangalan po ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.